Ba't po ba kasi bumalik pa kayo dito? Mas lumalala lang yung patayan dito sa baryo eh. Tsaka, hinahanap ka na po ng mga aswang. Baka po anong gawin nila sa'yo pag nakita ka nila? Hayop ka, ate. Lagi na lang ikaw ang gusto ng mga kasamahan natin. Bakit? Nung umalis ka, akong pumalit sa'yo ah. Pero bakit kulang pa yun sa kanila? Alam mo, sana naging sa akin na lang ang asawa mo para ako ang masaya ngayon. Mahal, ano to? May dugo. Nakunan ako. Ang sabi nila, pag mahal mo ang isang tao, dapat ipaglaban mo kahit palangit lupa ang pagitan niyong dalawa. Pero hanggang saan niyo ipaglalaban ang isa't isa pag nalaman niyong may ibang buhay palang nakasalalay sa pag-iibigan ninyo? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Ako po si Diane, dating aswang na umibig sa matinik at kinatatakutang albularyo. Ikukwento ko sa inyo kung paano namin niligtas ang mga inosenteng taong nadamay sa pag-iibigan naming dalawa. Mahal, buntis ako. Magiging tatay ka na. Ano? Totoo ba yan? Oo, ito yung piti ko, oh. Salamat. Matutupad na yung pangarap kong makabuo ng isang pamilya. Oo nga eh. Ako din naman. Gusto ko yung nagmamahalan at sobrang nagpapasalamat ako dahil binibigay mo yun. Ang swerte talaga natin sa isa't isa. Oh, sandali lang. Masyado ka naman kung yumakap. Hindi naman ako makahinga. Sana tuloy-tuloy na tayo maging masaya, no? Oo nga eh. Pero kumusta na kaya yung lugar natin nun? Hindi ko alam. Wala pa akong nakakalap na balita dun eh. Oo siya. Diyan ka na muna at pupunta lang ako sa palengke para i-deliver na tong mga prutas. Sige, ingat ka. Inasikaso ko si Tyrone hanggang sa makaalis siya. Pagkatapos, nilinis ko na ang buong bahay. Pakiramdam ko ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil binigyan ako ng asawang bukod sa masipag ay mapagmahal pa. Pero mga bandang 3:00 ng hapon, pag-uwi ni Tyrone, ay napansin ko ang pagkamatamlay niya. Oh, bakit? Na-reject na naman ba yung mga prutas? Hindi naman. Oh, ito yung benta oh. Oh, yan naman pala eh. Bakit ganyan na mukha mo? Wala to. Pagod lang ako, mahal. Mahal naman. Dapat hindi tayo naglilihim sa isa't isa ngayong kasal na tayo, 'di ba? Tsaka, para namang hindi kita kilala. Alam ko pag may problema ka, no? Kaya sabihin mo na kasi. Di pa naman maganda sa buntis yung nag-aalala. Kasi kanina, narinig ko yung usap-usapan ng mga tao sa palengke tungkol dun sa baryo natin nun. Oh, ano daw nangyari? Sunod-sunod na naman daw yung mga natatagpo ang patay dun. Mahal, nababahala na ako baka di magtagal. Maubos na ng mga aswang yung mga inosenteng tao sa lugar. Ganun ba? Ano kaya kung i-report na natin to sa mga pulis? Di na pulis ang kailangan natin kundi albularyo, mahal. Di ba mas makakabuti kung malalaman to ng otoridad? Matagal na nilang alam ang tungkol dito. Kaya lang, di sila naglalakas loob pumasok sa lugar na yun. Dahil natatakot sila na baka di na sila makalabas ng buhay. Kung ganun, anong plano? Babalik ako dun. Ha? Ano? Seryoso ka ba? Nag-usap na tayo nun dati, 'di ba? Natitigilan mo na yan? Oo, pero kailangan nila ako eh. Alam mo namang ako na lang yung natitirang albularyo sa lugar na yun, di ba? Pero pag-isipan mo muna, mahal. Please. Buong maghapong hindi nawala sa isipan ko ang mga sinabi ni Tyrone.
Natatakot kasi ako para sa kapakanan niya na baka may mangyaring masama sa kanya kapag bumalik siya doon. Sabay kaming humiga sa kama nang sumapit ang gabi pero naalimpungatan ako nang maramdaman ko ang pagkilos niya. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Ba't bigla ka umupo dyan? Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako, mahal. Huwag mo na akong isipin. Hulaan ko. Iniisip mo na naman yung tungkol sa baryo, ano? Oo eh. Bukod dun, napapanaginipan ko din si Lolo at yung puntod niya. Ganun ba? Ang tagal mo na rin kasi yung hindi nabibisita eh. Alam kong di lang yun basta panaginip. Ano ibig mo sabihin? Alam kong isang pahiwatig yun na kailangan kong balikan kung ano man ang tinakasan ko nun. Teka! Saan ka pupunta? Hindi sumagot si Tyrone sa tanong ko. Sa halip, mas tinuunan niya ng pansin ng pag-iimpake ng mga gamit niya. Pinanood ko lang siya hanggang sa siya'y matapos. Mahal, ba't ba kasi gusto mo pang bumalik dun sa baryo? Nakalayo na nga tayo dun, 'di ba? Tsaka, ano namang malay mo na baka meron ng bagong albularyo doon? Oo, mahal. Pero napapadalas na kasi yung panaginip ko sa puntod ni Lolo. Di lang to yung unang beses na mangyari sa akin to. Isa na tong senyales. Na ano? Nakalabanin mo yung mga kamag-anak ko? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na itigil mo na yung panggagamot mo? Pasensya ka na pero di ko magagawang itigil ang bagay na ipinamana sa akin ni Lolo nun. Ilang beses ka nang nalalagay sa kapahamakan ng panggagamot mo, di ba? Sanay na ako. Isa pa, gusto kong makatulong. Naiintindihan ko naman yung paniniwala mo at nirerespeto ko yun. Ang sa akin lang, buntis ako at magiging tatay ka na. Ayoko namang masilang tong anak nating walang tatay sakaling may mangyaring masama sa'yo. Ay, liga nga dito. Tas lalambingin mo ko ng ganyan. Seryoso ako ha. Ayokong masayang yung pinaglaban natin sa kanila. Hindi naman sa ganun. Hindi ko sasayangin. Pero may tanong pala ako. Oh, ano yun? May lahing aswang din ba yung anak natin pag sinilang ko siya? Ba't mo naman natanong yan? Hindi, kasi noon ko pa gustong itanong sa'yo to pero hindi naman ako makabuelo. Wala na. Kasi di ba natanggal na natin yung pagkaaswang mo? Oo nga no. Ngayon ko lang napagtantong ang galing pala ng mga orasyon na ginagawa nyo. Nagagawa nyong posible yung bagay na akala namin hindi po pwede noon. Salamat kay Lolo dahil magaling siyang magturo. Kumbaga, walang binatbat sa iyo yung mga aswang kasi tumitiklop sila pag may nakakaharap na albularyo Ibig sabihin ba niyan, pumapayag ka na? Hindi no. Mahal, nag-aalala kasi ako sa mga naiwan natin doon lalo na. Ilang taon na akong walang balita doon tungkol sa kanila. Sige na nga. Pumapayag na ako pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon naman? Sasama ako. Alam mo namang di pa pwede, di ba? Ikaw na nga nagsabi, buntis ka. Paano kung mapahama kayo ng anak natin? Maitiwala naman ako sa'yo na poprotektahan mo kami. Tsaka ayokong isipin mong pinagdadamot kita. Kaya sige na, papayagan kita. Yun nga lang, sasama ako. Ay, sige. Pero may kondisyon din ako sa'yo. Ano yun? Huwag kang magpapakita sa mga kamag-anak mo. Ayos ba yun? Siyempre naman no. Nagpahinga na kami matapos mag-usap. Kinaumagahan, 1 oras kaming bumiyahe pabalik sa liblib na baryo sa Cebu. Pero imbis na pumasok agad, ay huminto muna kami sa lumang arko, Miss Anne. Di pa rin pala nagbabago yung lugar na to. Puro puno pa rin, higit sa lahat. Sobrang tahimik. Oo, tahimik pero di mo akalaing halimaw ang mga nakatira. Sinabi mo pa. Pero ang tanong, saan tayo manunuluyan dito? Maghahanap tayo. Pero bago yan, kailangan nating magpanggap na ibang tao. Oh, isuot mo tong belo. Akin na. Huwag mong tatanggalin yan kahit na anong mangyari, ha? Higit sa lahat,
Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Ako naman, isusuot ko naman tong salakot. Opo, mahal. Love you. I love you too din. Pagkasuot niya ng salakot ay pumasok na kami sa loob ng lugar. Maswerte kami at nakahanap kami ng apartment na matutuluyan bago lumubog ang araw. Magpahinga ka na't alam kong napagod ka sa biyahe. Oo nga. Tsaka, ikaw rin naman, 'di ba? Oo, Oh, ba't hindi mo pa ibaba yung bag na bitbit mo kung ganun? Tabihan mo na ako dito. liligpitin ko pa muna to. Susunod na lang ako. Hey, tutulong ako. Medyo marami pa naman yung dinala kong gamit. Mahal, ako na. Pahinga ka na lang dyan. Kailangan mo ng lakas. Ayaw kitang nakikitang napapagod. Ikaw talaga. Sweet mo. Hindi ako nagkamaling ikaw ang pinakasalan ko, Tyron. Nga pala, mas mabuti din siguro kung ibahin natin yung pangalan natin. Oo nga, no? Magandang ideya yan. Sige, Dayang na lang itawag mo sa akin. Siguro sa'yo, Ron. Oo nga, maganda yan. Ano palang plano natin bukas? Gusto mo ba? Sugurin na natin agad yung kuta nila para matapos na to agad? Hindi. Alam kong marami nang nagbago dito sa tagal nating nawala kaya kailangan nating pag-aralan muna ang baryong to. Pero paano natin yung gagawin? Umanap tayo ng pwesto bukas sa palengke. Magtinda tayo ng kahit ano, total. Dala ko naman yung mga perang naipon natin. Oo nga no. Sige. Kinabukasan pumunta kami sa palengke para humanap ng maliit na pwesto para sa ititinda naming mga gulay. Eto mahal, ayos na ba yung pwesto na to sa'yo? Gaano ba kadami yung mga gulay na ititinda natin? Sakto lang naman. Total, magsisimula pa lang naman tayo eh. Tsaka, oo, ayos na to. Sige, kunin na natin. Kaya lang, andun ang mga tao banda dun kasi andun yung hilera ng mga tindera eh. Tingin mo makakabenta tayo? Tingin ko, oo naman. Mas maganda kasi dito. Bakit mo naman nasabi? Tanaw kasi natin yung ilog mula dito. Eh di ba? Doon lagi tayong may nakikitang bangkay. Napahinto kami sa pag-uusap ng isang batang babae ang lumapit sa amin. Hello po. Baka gusto niyo pong bumili ng penoy. Kaluluto lang nito oh. Hello, sige. Pabili kaming dalawa. Yun, sa wakas, may benta din ako. Ang sipag mo naman. Ano bang pangalan mo? Carmela po ate. Teka nga, bakit parang balot na balot naman po yata kayo? Ang init oh. Yun na nga, Iha. Buntis kasi tong asawa ko kaya ayokong maiinitan siya. Ganun po ba? Eh ikaw po, buntis ka din po ba? Kasi meron ka rin pong balot eh. Ikaw talaga? Oo. Bakit naman ganyan ang itsura mo? May problema ka ba? Hindi ho, wala pong problema. Daya nga pala ang pangalan ko. At ito naman ang asawa ko, si Ron. Sensya ka na ha, kakalipat lang kasi namin dito kaya wala pa kaming masyadong kakilala. Kakalipat lang? Bakit dito pa? Kasi Kasi gusto naming bumuo ng pamilya sa tahimik na lugar. At dito yun. Tahimik? Naku, mukhang mali po yata kayo ng inaakala. Bakit? Pwede ko bang malaman yung rason? Eto po yung sukli niyo. Uwi na po ako. Oh, teka! Sandali lang! Hindi na namin nahabol si Carmela nang kumaripas ito ng takbo palayo. Sa halip, kinausap na lang namin yung may-ari ng pwesto at agad na humanap ng supplier pagkatapos. Dapit hapon na nang makauwi kami ni Tyrone. Uy, kanina pa kita napapansing tahimik ka. Ayos ka lang ba? Meron bang masakit sa'yo? Wala naman. Di lang kasi matanggal sa isip ko yung bata kanini. Mukhang takot na takot. Yun ba? May mga napagtanungan ako kanina tungkol sa kanya. Sabi nila, ulilang bata na daw si Carmela. Ganun ba? Kawawa naman siya. Ano kaya kung ampulin na lang natin siya, no? Kasi delikadong panahon ngayon, lalo na't bata pa siya. Baka mamaya kung ano nang mangyari sa kanya sa labas. Di pa natin pa pwedeng gawin yun. Pero pangako ko sa'yo,
Pagtapos ng lahat ng to, tutulungan natin siya. Talaga? Salamat naman. Sa ngayon, mas pagtuunan na lang muna natin ng pansin tong negosyo natin. Tutal, magsisimula na rin tayo bukas. Pero mahal, mangako ka sa akin ha. Mag-promise ka na magpapaalam ka sa akin kahit saan ka magpunta ha. Promise, mahal ko. Buong maghapon kaming magkasama ng asawa ko. Bago kami matulog ay tinulungan ko siyang pulbusin ang iilan sa mga dalang bawang. Kinabukasan, nilinis namin ang pwesto bago pa dumating yung gulay na in-order namin mula sa supplier. Tama na muna yung pag-aayos mo dyan sa bubong, mahal. Halika muna dito para makainom ka ng tubig. Sige! Sandali lang, bababa lang ako. Oh, ingat ka. Ay, yun. Kainit-init talaga. Etong tubig oh. Salamat. Oh, ba't ba nakatingin ka sa kawalan? Iniintay ko lang si Carmela. Baka mapadaan ulit siya. Ibibigay ko sana tong ekstrang pagkain na niluto ko. Kaya pala ang dami mong nilutong adobo kanina, ha? Oo ha. Naawa talaga kasi ako sa kanya. Mukha pa namang mabait siya. Alam mo, maganda yung ginagawa mo, mahal. Susuportahan kita dyan. Maya-maya ay dumating na ang mga gulay, kaya ginugol namin ang oras sa pagsasalansan ng mga ito. Laking tuwa ko naman nang matanaw si Carmela na lumalakad palapit sa amin na merong bayong na bitbit. Good morning po, ate at kuya. Kumusta po kayo? Ayos naman. Ikaw ba? Eto, maganda pa rin. Pasensya na nga po pala kasi umalis po ako agad kahapon ah. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. O siya, halika maupo ka muna dito. Meron kayong tindang bawang? Saan niyo po yan nakuha? Oo naman. Baon namin to nung lumipat kami. Alam mo kasi, yung mga gusto naming itinda, yung mga pangunahing kasangkapan sa bahay. Siya ring maglalagay sa buhay niyo sa panganib. Alam niyo bang mahigpit na pinagbabawal yan dito? Anong ibig mo sabihin, Iya? Ibahin niyo ang baryo namin sa ibang mga baryo. Si Kapitan mismo po ang nagpapabawal niyan. Bakit naman? Kasi po, uso po dito yung mga aswang. Marami na nga po silang nabiktima. Kasama yung mga magulang ko eh. Pinatahan namin si Carmela nang humagulgol ito dahil sa pagkamis sa mga magulang. Nang mapakalma ang bata, ay agad itong tinanong ni Tyrone. Carmela, pwede ko bang malaman kung paano sila nabiktima nung sinasabi mong aswang? Dating tanod po dito si tatay. Mula nung kumalat yung balita na umalis yung dating nag-iisang albularyo dito, mas lumala po yung mga patayan at nadamay po sila. Ganun ba? Pasensya na, Iya. Kaya nga po nagulat ako eh, nung sabi nyo lumipat kayo dito. Kasi sigurado po ako, itadamay kayo ng mga yun. Kasi wala po silang sinasanto. Napapalunok na lang ako sa ikinuwento ni Carmela. Hindi ko maiwasang mag-guilty dahil pakiramdam ko ay meron din akong kasalanan kung ba't mas lumala ang kaguluhan dito sa baryo. Nang magkaroon ng pagkakataon ay inalok ko si Carmela na aampunin na lang namin siya, pero tumanggi ang bata. 5:30 ng hapon nang makauwi kaming mag-asawa. Buti naman kahit paano, konti na lang yung natira sa mga paninda natin. Oo nga eh. May iba ko. Gusto mo ba kausapin ko na si Kapendong bukas na bukas din? Total, parang ang pagtakas ko naman ang dahilan kung ba't mas naging agresibo sila eh. Hindi na. Huwag ka nang gumawa pa ng ikapapahamak mo. Ako nang bahala. Sige. Huwag mong isipin na meron kang kasalanan kung bakit nangyayari ang lahat ng to. Kasi... Mahal, ako yung may gustong lumisan tayo sa baryong to nun, di ba? Kaya ako dapat ang tumapos nito. Isa pa, alam mo naman ang ugali ng mga kasamahan mo nun. Sige. Basta magsabi ka lang sa akin kung kailangan mo ng tulong ha. Makakaasa ka. Lumipas ang ilang mga araw, unti-unti na kaming nasasanay sa pamumuhay sa lugar. Pero isang umaga,
Habang nagtitinda ay natakot ako sa binalita ni Carmela sa amin. Oh, ano yun? Bakit nagkakagulo yung mga tao doon? Meron po kasing buntis na namatay dun sa looban. Wasak daw po yung tiyan. Tapos wala na yung sanggol sa loob. Ano? Diyos ko. Mukhang yung mga buntis naman po ang pinupuntirya ng mga aswang ngayon. Di ba po? Buntis ang asawa niyo? Oh, Ganun ba? Anong dapat namin gawin? Gusto ko po sanang sabihin sa inyo na umalis na kayo dito hanggat maaga pa pero mukhang malabo nang mangyari yun eh. bakit naman? Sinara na po kasi nila yung labasan ng baryo. Yun nga po yung dahilan kung ba't pumunta ako dito para balitaan kayo eh. Sige po, mauna na po ako. Sige, ingat ka. Buntong hininga na lang ang nagawa ko sa mga binalita sa amin ni Carmela. Naramdaman ko ang marahang paghimas ni Tyrone sa balikat ko. Paano na yan, mahal? Kumalma ka. Oh, ito. Itago mo sa bulsa mo yan. Ano to? Langis ng bawang. Ipahid mo sa tiyan mo tuwing gabi bago ka matulog. Sige. Huwag kang matakot. Andito ako. Sana pala nakinig na lang ako sa'yo. Nagpaalam munang umalis si Tyrone para magpa-order ng mga gulay. Maya-maya lumapit sa amin ang isang babaeng nakasuot ng sombrero. Nanigas ang katawan ko nang makilala ko ang babae. Si Rhea, ang kapatid ko sa ama. Pasimple kong inayos ang belo ko, Miss Anne. Hindi ako pwedeng makilala ni Rhea dahil kung mangyayari yon ay malalagot kaming mag-asawa. Oh, meron palang bagong pwesto dito. Kumuha ba kayo ng permit sa barangay? Hindi pa ho. O di anong karapatan yung magtayo ng pwesto dito? Aba, balita ko, taga-ibang lugar kayo ah. Oho. Pwes, ibahin niyo tong lugar namin. Dito, lahat ng kilos ng mga tao dapat nalalaman ni Kapitan. Naintindihan mo? Oho. Ba't ba balot na balot yung mukha mo? Meron ka bang tinatago? Wala ho. Kubarin mo yan. Meron po kasi akong ubo. Baka pumahawa po kayo. Kung di mo huhubarin, umalis kayo dito. Ma'am, huwag naman hong ganun. Baka pwede po natin itong pag-usapan. Talagang mga ngatwiran ka pa? Aalis kayo? O itutumba ko to? Anong meron dito? Mahal. Asawa mo ba to? Oho. Ronho ang pangalan ko, ma'am. At ito naman si Dayang. Wala akong pake. Tsaka hindi ako pumunta dito para makipagkaibigan kahit sa isa sa inyo, no? Nandito ako para paalalahanan kayo. Ito ang una't huling pupunta ako dito. Maliwanag? Oho. Pasensya na ho ulit. Buti kung ganon. Sandali nga. Parang kilala kita. Nakita na ba tayo noon? Tanggalin mo nga yung salakot mo. Nako, hindi ho. Galing pa kami sa malayong lugar, ma'am. Pasensya na ho kayo sa abala kasi hindi pa namin alam yung kalakaran dito. Nagkatinginan kami ni Tyrone nang biglang tumalikod si Rhea at lumakad palayo sa amin. Ayos ka lang? Ano bang ginawa niya sa'yo? Wala naman, mahal. Yun talagang kapatid mong yun. Hanggang ngayon masama pa rin ang ugali. Oo nga eh. Ano ba kaya kung makilala niya ako? Mapapatawad niya kaya ako sa ginawa ko sa kanya? Sa tingin ko, hindi na. Kilala mo naman si Rhea. Mahilig siyang magtanim ng galit sa mga tao. Oo nga, no? Ay, Paniguradong naimpluwensyahan na siya ni Kap Pendong. pero meron pa kayang ibang paraan para mabawi ko siya mula sa kamay ng mga aswang? May isip na siya. Alam na niya yung ginagawa niya kaya kung ako yung tatanungin, mukhang wala na. Mabigat ang loob ko sa mga lumipas na oras kakaisip sa magiging kapakanan ng kapatid kong si Rhea kapag hinayaan ko ito sa puder ng mga aswang. Nang maisara ang tindahan ay hinatid ako ni Tyrone sa bahay habang siya ay nagpaalam na aalis para Rumonda. Maya-maya po, Miss Anne, nabigla ako nang may marinig na kumatok sa pinto. Oh, ikaw pala yan, Carmela. Halika, pasok ka. Thank you po. Ito nga palang palasubong ko sa'yo, ate. Palasubong? Baka pasalubong. Pero thank you ha.
Nakakaya naman na binigyan mo pa ako ng lugaw. Siyempre, kailangan matikman mo po yung mga produkto dito sa baryo namin, no? Tsaka, tanda na din po yan ng pagtithank you ko po sa inyo kasi binigyan mo ko ng tanghalian kanina. Ano ka ba? Wala yun. Teka nga, paano mo pala natuntun tong bahay namin? Nakasalubong ko po kasi si Kuya Ron sa daan eh. Yun, tinuro niya sa akin kung saan po kayo nakatira. Ah, ganun ba? Naku, hindi ka na sana nag-abala pang pumunta dito kasi baka gabihin ka pa uwi. Okay lang po yun. Sa ilalim lang naman ako ng tulay nakatira eh. Sa tulay? Teka, di ba delikado sa mga ganun? Opo, wala naman po kong ibang pagpipilian eh. Di ba kasi inalok na kita noon na kami na lang ang mag-aaruga sa'yo? Bakit ba kasi ayaw mo? Hindi naman po sa ayaw. Siyempre, kahit sinong bata, gugustuhin na meron siyang makakasama sa buhay. Pero, Oh, bakit natigilan ka? Pero ano? natatakot po kasi ako na baka ako po yung magiging dahilan para po mapahamak po kayo. Bakit naman? Kasi po, alam nila Kap na mag-isa na lang ako sa buhay. Tsaka yung kanang kamay niyang si Ate Rhea masungit. Sigurado, magtataka sila pag hindi na nila ako nakikita dun sa ilalim ng tulay. Paano naman nila nalaman? Inaalok po kasi nila akong maging kasapi nung samahan nila. Ano? Huwag kang pumayag! Huwag akong pumayag. Bakit? Alam niyo po ba kung ano yung samahan nila? Hindi naman. Siyempre, nag-aalala lang ako sa'yo, ano? Total, hindi ko pa naman kilala yung mga taong yun. Kasi 'di ba, malay mo, sila pala yung aswang. Hindi mabait po sila. Minsan nga, sila yung nagdadala sa akin ng pagkain dun sa tinitirhan ko eh. Tsaka, ang sarap kaya magluto ng adobo ni Ate Rhea. Ang lambot ng karne, kaya lang, sobrang sungit niya. Ah, ganun ba? Pero nagigets ko naman po kayo. Alam niyo ba, marami-rami na rin kaya yung mga nagagalit sa kanila kasi nga, pinagbibintangan nilang aswang si Kapendong. Bakit naman? Kasi nga daw po, nakita daw nila nung minsan si Kapendong na may kinakausap na aswang, pero wala naman silang makitang pruweba. Pero nakakatakot pa rin, ha? Oo nga po, pero hindi pa rin nawawala yung tiwala ko sa kanila kahit ganon. Sige, mag-iingat ka lagi. Pero may tanong ako. Ano po yun? Di ba, alam naman ng mga tao dito na merong aswang? Opo, Kung ganun, bakit hindi pa rin sila umalis sa lugar na ito? yun na nga po. Kasi natatakot po sila na baka pamilya nila yung susunod na biktimahin ng mga aswang. Yun kasi yung nabalitaan namin sa ibang mga sumubok na lumabas sa baryo. Kaya ayun, nagtitiis na lang sila dito. Ganun ba? Opo. Alam niyo po ba kasi, sabi nung iilan na parang impyerno tong baryo namin. Magdudusa ka talaga pag pumasok ka kasi hindi ka na rin makakalabas ng buhay eh. Panigurado naman lumalaban sila, di ba? Nadali mo. Oo naman po, lumalaban po sila. Pero hindi naman sila nananalo. Tulad na lang nung nangyari sa mga magulang ko. Nanlaban sila sa mga aswang. Kaya ayun, pinatay sila. Ewan ko nga ba kung ba't di nila ako pinatay eh. Nakakalungkot naman yung dinanas mo. Maiba po ako. Ano po yung pulbos na yun? Yung nakalagay sa mga garapon? Ba't parang ang dami po? Mga binibenta niyo po ba yan? Oo, ibebenta namin yan. Oh, talaga po? Wow, gusto niyo po? Ako na po yung maglako. Libre na lang. Kasi, teka, sandali, huwag kang lalapit dyan. Agad na hinabol ko si Carmela nang lumapit ito sa mga pinulbos na bawang. Pero aksidente nitong naibagsak ang isa sa mga yon dahilan para mabasag at kumalat sa sahig ang pulbos. Oh, hala, sorry po. Okay lang, umalis ka na dyan. Ako na maglilinis niyan.
Pinulbos na bawang? Yan po ba ang tinda nyo? Diba, sinabihan ko na po kayo na pinagbabawal ang bawang dito sa lugar? Ano ba kasing rason nila para gawin yun? Hindi ko po alam. Ang sabi lang nila nun, baka daw mas lalong maging agresibo yung mga aswang pag ganyan. Pwede ka po nilang patawan ng parusa pag nahuli ka nila. Anong parusa? Kukulong ka po nila. Pag nangyari yun, kawawa po yung baby nyo, pati si Kuya Ron. Sige, huwag kang mag-alala dahil itatapon ko na rin mamaya pag alis mo. Promise po? Oo, promise. Sana po, makaasa ako kasi ayoko naman po kayong makulong, no? Kasi bukod kina Ate Rhea, wala na pong ibang mapait sa akin kundi kayo lang din eh. Teka nga po, ano po bang oras na? 9:00 na ng gabi. Bakit? Ay, hala, uwi na po ako. Bibisita po ulit si Ate Rhea maya-maya eh. Baka hanapin nila ako pag di pa ako nila naabutan doon. Gusto mo ba na ihatid na kita? Naku, wag po. Wag na po. Kaya ko na po. Sige, mag-iingat ka. Pumasok na ako agad sa bahay pagkahatid kay Carmela sa labas. Sa puntong ito'y nag-aalala na ako para sa bata dahil hindi ko man sigurado kung ano ang pakay ng sinasabi nitong samahan, pero alam kong konektado yon sa pagiging aswang ng kapatid kong si Rhea. Mahigpit na yumakap ako kay Tyrone nang makauwi siyang tumatagaktak ang pawis. Mahal, bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Ay, pasensya na mahal ko ha. Inikot ko kasi yung buong baryo para masiguro yung kaligtasan ng mga tao at nakita ko si Rhea na papunta kung saan. Pupunta sila kay Carmela? Ano? Bakit naman? Teka, asan nga pala siya? Yun na nga ang ipabalita ko sa'yo. Umuwi na siya kasi bibisitahin siya nila Rhea. Sabi niya sa akin, mabait daw sila sa kanya kaya nag-aalala ako. Bakit ka naman mag-aalala kung mabait naman pala sila kay Carmela? Kasi kilala ko sila. Sigurado kung meron silang kailangan dun sa bata. Anong ibig mong sabihin? Naiaalay nila ang katawan ni Carmela sa mga aswang? Hindi sa ganun. Pero baka gawin nila siyang susunod na pinuno ng mga aswang. Kasi ganun din yung ginawa nila sa amin noon ng kapatid ko. Kung ganun, kailangan nating subaybayan si Carmela. Oo nga eh. Teka, may sugat ka sa braso ah. Pati mo sinasabi sa akin. Kaengkwentro ako ng yanggaw dun sa dinadaanan ko. Talaga? Napatay mo ba? Oo. Mabuti naman. Alika, gagamutin ko muna yan. Pagkatapos kong gamutin ang mga sugat niya ay pinag-usapan namin ang mga plano. Ang dami nang nagbago dito sa lugar natin. Oo nga eh. Kaya kailangan na natin tong tapusin hanggat maaga. Meron ako natitirang alam na paraan kung paano papatayin ng mga aswang. Ano naman yun? Ito. Mutya ng aswang? Oo, nakuha ko to dun sa napatay kong aswang kanina. Pero kaya mo bang gumamit yan? Oo naman, tinuruan din naman ako ni Lolo noon. Pero malakas ang mutsyang yan, mahal. Tuwing gagamitin mo yan, manghihina ang katawan mo dahil nanghihigop yan ng lakas. Yun ang kapalit ng kapangyarihang taglay niyan. Pero wala na tayong ibang paraan pa. Pero nag-aalala ako. Sa laki ng samahan ng mga aswang dito, paano ka makakasiguradong matatalo mo silang lahat? Gayong limitado lang yung lakas na ibibigay niyan. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, paano pag ginamit mo na yan at saktong naubusan ka na ng lakas? Mas madali ka nilang mahuhuli pag ganun. Kaya akin na muna yan. Ako na munang magtatago para makasiguro tayong hindi mo yan gagamitin. Tinago ko ang mutyang yon sa lagayan na hindi niya alam kung nasaan. Dahil sa pagod ay mahimbing akong nakatulog. Kinaumagahan, nadatnan namin si Carmela na naghihintay sa amin sa tindahan. Oh, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Ang aga-aga pa. Hinihintay ko po kasi kayong magbukas ng tindahan eh. Talaga? Bakit? Ibibigay ko lang po tong salakot kay Kuya Ron. Naku, at nakabalot ng panyang mukha mo, Kuya ah. Pasensya na, meron kasi akong hika. Pero saan pala to galing? Binili ko po. Talaga ba't mo naman yung ginawa? Secret. Ay, ikaw ah. O sige, maiwan ko muna kayo dyan. I-deliver ko lang tong pangpinakbit ng isang tindera doon.
Sige, mahal. Ingat ha. Oh, ba't parang natahimik ka bigla, Carmela? Iyon na nga po. Binilan ko si Kuya Ron ng panibagong salakot kasi merong pinakita si Ate Rhea sa akin na salakot na may markang pulang tinta na alam ko po na kay Kuya Ron. Ha? Paano mo nalaman yung palatandaan nung sa kanya? Syempre nung nakita ko. Tsaka hahanapin daw po kasi nila Ate Rhea kung sino yung may-ari nun eh. Talaga? Bakit? Ewan ko ba? Di naman sinabi sa akin yung dahilan pero mukhang galit sila. Kasi may nakita silang bawang na nakaipit dun sa salakot ni Kuya Ron. Dati po ba siyang albularyo? Hindi siya ganun. Bakit po maalam siya ng ganun? Ibig ko sabihin, kadalasan kasi albularyo lang yung alam kong nag-iipit ng bawang sa sombrero o sa salakot eh. Ba't mo naman nasabi yan? Siyempre po, yung mga magulang ko nun, sinusuot nila yung bawang kasi ginagawa nilang kwintas. Nilalantad nila para iwasan agad sila ng aswang. Pero kay Kuya Ron, nakatago kahit alam niyang pwede siyang sugurin ng aswang. Ano namang connect nun? Na hindi niya gagawin yung mag-ipit ng ganun kung wala siyang alam sa pakikipaglaban. Kaya aminin niyo na po na albularyo siya. Kasi kailangan siya ng mga tao eh. Di ko naman po pagkakalati, secret lang natin. Promise? Opo, Pexman, mamatay man. Padlock, tapon susi. Paano kung sabihin ko sa'yong dito na talaga kami nakatira noon pa man? Maniniwala ka ba? Talaga po? Kaya pala parang pamilyar kayo sa akin. Pero paano po kayo nakaalis dito? Mahabang kwento eh. O siya, alam mo ba kung anong oras sila Rhea pupunta dito? Hindi po eh. Di naman nila sinabi kagabi. Tinanong lang nila sa akin kung kilala ko po yung may-ari ng salakot. Kaya sabi ko hindi. O sige po, mauna na po ako ulit ha. Di nila ako pwedeng makita dito. Baka magalit sila na meron akong ibang kaibigan eh. Ingat ka. Kumalma naman ako nang makabalik si Tyrone. Ipinagpatuloy muna niya ang pagsasalansan sa mga paninda bago nakipagkwentuhan sa akin. Mahal, meron akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Sinabi ko na nga pala kay Carmela na dati tayong taga rito. Ano? Bakit? Paano kung kakampi nun si Rhea? Di mapupurnada tong misyon natin. Kumalma ka muna. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Kasi naman, alam mo namang wala nang ibang pag-asa tong lugar na to pag nalintikan tayo, di ba? Tsaka mabuti na nga yung kahit paano'y nakaronda ako kagabi kasi wala daw natagpo ang biktima ngayon. Pupunta daw kasi sila Rhea dito para magtanong-tanong. Kaya eto, isuot mo muna yung binigay ni Carmela. Naintindihan naman ni Tyrone kahit papano ang paliwanag ko, Miss Anne. Tulad ng inaasahan, dumating si Rhea. Magandang umaga po, madam. Ano pong may paglilingkod ko sa kanila? Kilala niyo ba kung sino may-ari nito? Nako, pasensya na pero ngayon ko lang po yan nakita kaya hindi po eh. Ikaw? Ron ang pangalan mo, hindi ba? Oo. Kilala mo? Hindi po. Sigurado kayo? Oo. Buti naman kung ganun. Yung salukot mong suot, yan ba yung suot mo kahapon? Opo, ito nga ho. Pwede ko po bang malaman kung bakit nyo natanong? Wanted kasi sa buong baryo may-ari nito. Nga pala, maiba ko. Gusto ko kayong imbitahan sa munting salo-salo mamaya. Para saan ho? Malapit na kasing piyesta dito eh. Isa pa, gusto lang namin kayong bigyan ng mainit na pagsalubong. Kasi sigurado kung magiging masayang pamumuhay niyo rito. Sige ho, pupunta kami. Saan ko yun ha? Tinabi ko ang braso ni Tyrone nang makaalis si Rhea. Napailing na lang ako sa pagkadismaya. Ito naman, ba't ka pumayag? Kailangan nating mapalapit sa kanila. Paano kung meron na pala sila sa ating pinaplanong masama? Mahal, kung tatanggi tayo baka tayo ang pagsuspechahan nila. Huwag kang mag-alala. Ako lang naman yung pupunta dun mag-isa Magpahinga ka na lang sa bahay. Ay nako, ikaw talaga. Ayoko. Sasama ako. Bakit? Ayos ka lang?
Bakit bigla kang natumba? Bigla akong nahilo. Imbis makatayo, ay mas lalo pa akong nahilo. Unti-unting dumilim ang paningin ko hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising na lang akong nakahiga sa katre. Agad na niyakap ko si Tyrone nang makita siya sa tabi ko. Oh, gising ka na pala. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Okay naman, mahal. Ano bang nangyari kanina? Bigla ka na lang bumagsak, buti nasalo kita. Baka dahil yan sa pagbubuntis mo kaya magpahinga ka lagi. Oo nga, sige. Pero wala bang malapit na center dito para makapagpa-check up ako? Tinanong ko si Carmela kanina. Sabi niya wala na daw. Wala na raw kasing doktor na pumupunta dito mula nung lumobo yung krimen. Ganun ba? Mukhang magpapahinga na lang ako. Natigil kami sa pag-uusap nang makarinig ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Agad yung pinagbuksan ni Tyrone. Oh, kumusta naman pong lagay ni Ate Dayang? Salamat sa Diyos at maayos na ang lagay niya. Buti naman po kung ganun. Ano palang sadya mo dito? Nasabi po kasi sa akin ni Ate Rhea na inimbita daw po niya yung bagong lipat dito. Kayo po yun, di ba? Oo. Kaya nandito po ako para bantayan si Ate Dayang. Kayo na lang pong mag-isang pumunta. Sabihin niyo na lang po na nagkasakit po si ate. Sabihin niyo po yun sa kanila. Maintindihan naman po nila yun kasi mababait po sila, promise. O sige, umalis ka na, Tyrone. Baka hinahanap ka na nila doon. Mag-iingat ka, ha? Sige. Humalik pa muna siya sa akin bago tuluyang umalis. Yee, ang sweet naman ng asawa mo, ate. Oo, ganyan talaga siya. Nga pala, hindi mo pa po sinasagot yung tanong ko kung albularyo siya. Oo, dati siyang albularyo. Ganon? Wow! Eh di ibig sabihin, kung dati kayo nakatira dito, siya yung sinasabing nag-iisang albularyo dito sa lugar? Oo, siya nga. Kaya pala nakalabas kayo dito. Oops, sorry. Shh! Huwag ka maingay. Ang totoo niyan, bumalik lang kami dito para tapusin yung laban sa aswang para mapalaya na namin kayo. Salamat naman po at naalala niyo pa rin kami. Pero ano po bang itsura ng mundo? Ibig ko sabihin, masaya ba yung mga lugar sa labas nito? Sobra, Carmela. Marami ding mga bata na pwede kong makalaro. Oo naman, sobrang dami. Ang galing naman po. Pero hindi ko kasi alam kung mararanasan ko pa yan. Kasi mula nung mapanganak ako, ito na yung lugar na kinalakihan ko eh. Huwag kang mag-alala dahil darating din tayo dyan. Kailan po kaya yun? Pag tumanda na ako? O baka naman pag namatay na ako? Huwag mong sabihin yan. Magiging maayos din ang lahat, ha? Taon-taon na lang din po akong umaasa na sana maging maayos din ang lahat. Na sana mawala na yung mga aswang na parang bula. Para hindi na kami matatakot lumabas araw-araw. Ganito na lang. Kung tutulungan mo kami, sisiguruhin kong makakamit natin yan. Talaga ho? Oo, pangako ko yan. Ay sige po. Ano po bang klaseng tulong ang gusto niyong gawin ko? Kumuha ako ng isang bote at inabot yon kay Carmela. Puno ng pagtataka ang reaksyon ng bata. Huwag niyo pong sabihin na ipapabenta niyo sa akin to. Hindi ko po yan magagawa. Hindi naman sa ganon. Ang gusto ko... Nahinto kami sa pag-uusap nang makarinig ng mga yabag sa bubong. Kinuha ko ang itak sa ilalim ng katre tsaka lumabas kasama si Carmela. Napaatras kami sa gulat nang makita ang isang yanggaw na tumalon sa harap namin. Pero hindi na iba sa akin ang itsura nito kaya imbis matakot ay inihanda ko ang sarili sa pakikipaglaban. Nang hina naman ang nilalang ng sabuyan ng aswang ng pinulbos na bawang kaya tinaga ko ang nilalang hanggang sa mawala nito ng buhay. Yan! Ganyan din po yung pumatay sa pamilya ko. Yanggaw! Makinig ka. Ngayon palang sinasabihan na kita na lumayo ka kina Rhea. Ano? Bakit po?
Dahil konektado siya sa mga aswang. At yung sinasabi mong samahan, mga aswang sila, Carmela. Hindi totoo yan. Nagsasabi ako ng totoo. Gagawin ka nilang aswang pag dumating na ang tamang panahon. Tama na po. Sabi nga hindi totoo yan eh. Mabait sila. Silang pamilya ko. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ka pinatay ng aswang, ha? Malakas ang kutob kong sinadya nila yon para makupkup ka nila. Napatigil ako sa pagsasalita nang ibato ni Carmela sa akin ang hawak na bote. Bumagsak ako sa lupa dahil sa pagkahilo ng tumama yon sa noo ko. Pero nanlilisik na ang mga mata ni Carmela sa akin nang maibalik ko dito ang tingin na para bang lalapain ako ng buhay. Bukod doon, nakakuyom din ang mga kamay nito. Pero hindi ako nagpatinag. Gagawin ko ang lahat para lang mailigtas siya, Miss Anne. Nagmamakaawa ako. Makinig ka sa akin. Kasi yun din ang ginawa nila sa akin noon. At ano naman prueba mo, ate? Ang kulit-kulit mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Ano bang gusto mo? Angkinin ako? Yan bang gusto mo, ha? Hindi naman sa ganon. Nililigtas lang kita. Sagutin mo ang tanong ko. Ano po bang prueba mo na yun nga ang gagawin nila sa akin? Eto, meron ka ba nito? Tinaas ko ang damit ko para ipakita ang tagiliran sa kanya kung saan may marka ng 3 magkakasunod na tuldok. Nilagyan ka rin ba nila ng ganyan? Oo, nilagyan ako ni Ate Rhea. Oh, edi yun. Ibig sabihin nun, tama ako. Pero nilagay niya yan nung naglalaro kami ng tatu-tatuan. Ano bang sinasabi mo? Ano? Kala ko nung una mabait ka, pero hindi pala kasi gumagawa ka ng kwentong masama. Bad yan, di ba? Alam mo, sana nakinig na lang ako kay Ate Rhea na huwag na magtiwala sa iba at sa kanya lang. Teka, hintayin mo ako. Sinubukan kong habulin si Carmela pero bigo ako. Dismayado akong pumasok sa bahay para gamutin ang natamong sugat. Nag-aalala namang lumapit sa akin si Tyrone nang makauwi siya. Hindi ko na napigilang humagulgol. Uy, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka may sugat? Wala. Anong wala? Aba, hindi naman pa pwede yun. Halatang sariwa nga, oh. O, dumudugo pa. Si Carmela, siyang may gawa nito. Ano? Bakit naman? Nag-away kami. Nagalit siya nung sinabi kong wag na siya magtiwala kay Rhea. Ano? Bakit pati yun ay sinabi mo agad? Kasi gusto ko siyang iligtas, mahal. Meron din siyang marka sa tagiliran. Ako din naman, pero gustuhin ko man, alam kong mahihirapan na tayo kung wala tayong gagawing ibang paraan. Bakit? Sinundan ko si Rhea kanina. Nakita ko siyang pumasok sa kulungan nung iba pang mga bata na sinasanay nilang kumain ng karne. Ano? Oo, yun yung mga batang naulila sa mga magulang na inampun nila. Nakita ko na yung iba sa mga yun para ng kanibal. Kung ganun, anong gagawin natin? Hayaan mo na kasi ako sa gusto kong gamitin yung mutya na nakuha ko sa aswang. O sige, pero mangako ka sa akin, lilimitahan mo ang sarili mo sa paggamit niyan, ha? Pangako. Napagpasyahan na muna naming maglaylo ng ilang linggo sa pagroronda, Miss Anne. Ni hindi nga rin nagpapakita sa amin si Carmela. Hanggang sa isang araw ay sumadya si Kap Pendong sa palengke para mangumbida sa nalalapit na piyesta sa baryo. Magandang umaga ho. Magandang umaga ho, Kap. Nasaan ang asawa mong si Ron? Aba, tama nga ang sinabi sa akin ng assistant kong si Rhea. Parehong-pareho kayong mag-asawa na laging nakatakipang muka. Oho, parehas ho kaming may asma eh. Baka ho hikain kami kapag nakalanghap ng kung ano. Wala pa naman hong bilihan ng gamot dito. Nako, grabe ka namang magpaliwanag. Ako nagbibiro lang naman iha. Meron akong tanong. Ho? Ano ho yun? May alam ka ba sa mga krimen dito sa lugar? Naku, wala ho. Kahit imbestigahan niyo pa po ako. Biro lang ulit. Di kasi kako, ganyan magpaliwanag ang mga taong may ginagawang kababalaghan eh. Pero napadpad ako dito para imbitahan kayo.
Sigurado naman akong narinig nyo na kung para saan, hindi ba? Oho, Makakaasa ba ako? aba syempre po, Kap. Ano yun? Buntis ka, ano? Opo, Pwede bang pahawak ng tiyan mo? sige po. Sarap. Ano ho? Ang sarap ka kung damdamin yung bata sa sinapupunan ng tiyan. Ganun ho ba? Oo, Iha. Matagal na kasing wala ang asawa ko. Isa pa, malalaki na rin ang mga anak ko kaya wala na akong batang inaalagaan. Ay, siya. Napataldal na ako dito. Sadyain ko muna yung ibang mga tindera dito, ha? Sige po, ingat. Pinigilan ko ang panggagalaiti kay Kap Pendong. Buong akala ko'y handa na akong harapin ito pagkatapos ng lahat ng ginawa nito sa aming magkapatid na pangbe-brainwash. Pero mali pala ako. Nang makauwi, ay doon ko palang binalita kay Tyrone ang tungkol sa piyesta. Makikita pa kaya natin si Carmela doon? Ang tagal na kasi niyang hindi nagpapakita sa atin eh. Ano na kaya nangyari sa kanya? Oo nga eh. Hindi ko na rin siya nakikita dun sa palengke. Sana naman ligtas siya kung nasan man siya. Ay, ipagdasal na lang natin sila, mahal. Di sila pababayaan ng Panginoon. Oo nga. Tsaka, ingatan mo yung baby natin, ha? Magtatatlong buwan ka ng buntis. Baka mapano ka pa pag kinisip-isip mo pa yung mga bagay na ako dapat ang gumagawa ng paraan para masolusyonan. Sige. Pero sa mga sumunod na araw ay palihim kong hinahanap si Carmela. Ginawa ko ang lahat kasama na ang pagpunta ko sa tulay pero wala akong nadatnan doon bukod sa mga gamit nitong halatang napabayaan na. Mas lalo lang akong naging pursigido na hanapin ang bata dahil doon. Isang gabi, habang naglalakad sa kalye ay nakasalubong ko si Rhea. Anong ginagawa mo rito? Gabi na. Wala naman. Nagpapahangin lang po. Nagpapahangin? Gantong oras ng gabi na alam mong may mga gumagalang aswang? Pasensya na ho. Sige, mauna na ako. Teka lang, Napahinto si Rhea nang makita ang mukha ko matapos nitong hablutin ang suot kong belo. Sinubukan kong itago ang mukha ko kahit pa alam kong nasinagan na ako ng buwan. ate? Hindi ka na makakapagkaila sa akin. Nakilala na kita. Baka nagkakamali lang kayo. Ayan o, yung marka sa'yo ni Kap Pendong. Ikaw nga yan. Buntong hininga na lang ang tanging nagawa ko. Sa puntong ito, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kaya tinanggal ko na lang ang nakatakip sa mukha ko. Oo. Ako nga. Ang tapang naman ng apog mong magpakita pa rito matapos mong piliing lumande at sumama dun sa albularyong yun. Nasaan siya? Ba't ko sasabihin sa'yo? Kaya pala tinatago niyo yung mukha niyo. Mga demonyong taksil! Ikaw ang taksil sa ating dalawa, Rhea. Ako pa talaga? Nagbibiro ka ba? Sino ba sa ating dalawang lumisan ng walang paalam sa baryong to? Oo, ako. Pero niligtas ko lang ang sarili ko mula kay Kap Pendong dahil ayokong maging pinuno ng samahan nyo. Kahit kailan, hindi ko pinangarap na maging masama kaya wag kang umasta na parang ikaw lang ang mabuti at ako ang masama. Talaga lang ah. Oo, makasarili ka, Rhea. Mas pinili mo pang kumampi sa aswang kaysa kampihan ng mga tao. Mga taong pumatay sa mga magulang natin. Naalala mo ba kung paano sila binugbog ng mga tao hanggang sa mamatay sila dahil lang pinagkamalan silang mga aswang? Kahit na. At ikaw, anong ginawa mo? Pati mga batang musmus, dinadamay mo sa kalokohan mong to. Dapat lang! Ganun ako gumanti. At ngayong nandito na kayo, sisiguruhin kong hindi na kayo makakalabas pa ng buhay. Walang iya ka? Kapatid mo ko! Ba't mo ginagawa to sa akin? Gusto mo talagang malaman kung bakit? Pues dahil naiinggit ako sa'yo. Buong buhay ko, ikaw lagi ang gusto ng lahat. Ikaw lang ang magaling sa paningin nila habang ako. Nasa anino mo lang? Ikaw na lang lagi ang swerte, ate. Kaya ba mas pinili mong mga aswang kesa sumama sa akin nung araw na inaaya kitang tumakas? Oo!
Yun na nga! Dahil gusto kong gumante dahil gigil ako sa lalaki mo. Dahil nung tumakas ka, wala nang ibang bukang bibig si Kap Pendong kundi hanapin ka. Buti na nga lang napatunayan kong sarili ko na ako ang nararapat na susunod na mamumuno sa samahan. Hayop ka! Nasaan si Carmela kung ganun? Dadaan ka muna sa butas ng karayom bago mo siya makita. Sinabunutan ko si Rhea nang tumalikod dito pero napahinto ako nang makita ang dugo sa pagitan ng mga hita ko. Imbis tulungan ako ni Rhea ay iniwan ako nitong nag-iisa. Hiyaw ako ng hiyaw hanggang sa makitang papalapit si Tyrone sa akin. Sabi ko na andyan ka eh. Ano bang nangyayari? Mahal! Merong dugo! Yung bata, mahal. Yung anak natin. Hindi pwede. Hindi. Umalma ka. Dadalhin kita sa ospital. Mahal. Dugo. Yung anak natin. Agad akong nawala ng malay. Nagising na lang akong nakahiga sa kama sa loob ng ospital. Agad na hinahanap ng paningin ko si Tyrone. Namumugto ang mga mata niya. Oh, mahal. Kumusta nang lagay mo? Ayos naman na. Yung anak natin, kumusta? Ayos lang ba siya? Sabi ng doktor, nakunan ka daw, mahal. Wala na yung anak natin. Ano? Teka, hindi pwede. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Diba? Ayoko, mahal. Ayoko. Sana nga. Sana biro lang tong lahat ng nangyayari sa atin. Sana isang araw, gumising tayo na maayos ang bata sa sinapupunan mo. Na wala tayong baryo na kailangang iligtas. Pero wala eh. Totoo to, mahal, totoo. Mahal, sorry. Bakit ka pa kasi hindi sumusunod sa akin? Ano bang ginagawa mo doon? Hinahanap ko lang si Carmela. Putya naman oh. Di ba nag-usap na tayo noon? Pasensya na. Di naman kita sinisisi, mahal eh. Alam ko namang di mo rin to ginusto pero may tiwala ka ba sa akin bilang asawa mo? Meron. Kung ganun, bakit? Bakit di mo ako sinusunod? Mahal, ngayon pa nga lang di ko na alam ang gagawin ko nung nalaman ko nakunan ka eh. Paano na lang kung kayong dalawa pa yung mawala sa akin? Pasensya na talaga. Mahigpit na niyakap ko si Tyrone. Ito ang unang beses kong makita siyang umiyak. Pagkatapos noon, higit 1 buwan akong nagpagaling sa bahay. Ni hindi ko na nga sa kanya na itanong kung paano kami nakalabas sa baryo nung gabing makunan ako. Pero di kalaunan ay inamin niyang nakipaglaban siya sa mga aswang na humarang sa amin matapos kong mapansin ang mga mahahabang kalmot niya sa likod at braso. Hanggang sa isang araw, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi nang maramdaman ang kilos niya. Ano ginagawa mo? Saan ka pupunta? Tatapusin ko ng lahat sa pagitan namin ng mga aswang. Dito ka na lang. Teka, sasama ako. Mahal, di pwede. Baka kung ano pang mangyaring masama sa'yo. At anong gusto mo? Ikaw lang mag-isa ang gaganti para sa anak natin? Hindi ako papayag. Nawalan din ako ng anak kaya hayaan mo ako sumama. Hindi nga sabi pwede. Kailangan mo yung mutya, diba? Oo, nasan yun? Pues hindi ko to bibigay sa'yo kung hindi mo ko isasama. Hindi na ako napigilan pa ni Tyrone kaya sinama na niya ako, Miss Anne. Pagkarating sa arko ay napansin agad namin ang mga bantay na kasamahan ni na Kap Pendong. Agad naman kaming tumago sa gilid tsaka pumaswit si Tyrone. Maya-maya'y naging asbo ang mga taong yon kaya agad na tumakbo si Tyrone para kalabanin ang mga ito samantalang hinagisan ko naman ang mga nilalang ng pinulbos na bawang. Walang kahirap-hirap silang pinatay ni Tyrone, Miss Anne. Ayos ka lang, mahal? Oo, ikaw. Ayos lang din. Humanda ka. Papasukin na natin tong lugar. Sana maligtas pa natin yung mga tao. Basta kahit na anong mangyari, diyan ka lang sa likod ko. Maliwanag? Oo. Halika na.
Pumunta muna kami sa palengke para hanapin ang mga tinderang nakakakilala sa tunay na pagkatao ni Tyrone. Noong una, nagalit pa sila kay Tyrone dahil akala nila'y tuluyan na silang inabandona, kaya pinaliwanag ng asawa ko ang lahat. Pagkatapos, binigyan niya ang mga ito ng mga bawang pangontra sa aswang. Nang makaalis ay dali-dali kaming pumunta sa bahay ni Kap Pendong. Maingat kaming pumasok sa loob pagkatapos naming suriin ang buong bakuran. Nasaan sila? Ba't walang tao dito? Paniguradong sinisimulan na nila ang orasyon. Orasyon? Saan? Noong mga araw na nasa ospital ka, palihim ako naglalabas-masok sa baryo. Nabalitaan kong gagawin na nilang pinuno si Carmela. Ano? Ang bata niya pa. Nagmamadali sila dahil bumalik na raw tayo. Pag nangyari yun, tsak na mas dadami ang mga krimen di lang dito sa baryo, kundi pati na rin sa ibang mga karatig lugar. Ba't di mo sinabi sa akin? Dahil alam ko mag-aalala ka at makakasama yun para sa'yo. Pero bakit? Ano ibig mo sabihin na mas dadami ang mga krimen? Dahil iba na ang ugali ni Carmela. Mas agresibo na siya ngayon, mahal. Kakausapin ko siya. Tara, hanapin na natin siya. Ay, mukhang malabo eh. Kasi huling balita ko sa kanya, tuluyan na siyang binago ni Rhea. Ganun? Diyos ko, mahal. Sino mga yun? Tumago ka. Sila Kap Pendong. Nakita namin sina Kap Pendong na lumabas ng bahay. May mga kasama itong sigurado akong kasapi sa samahan nila. Agad naman kaming pumasok ni Tyrone sa loob ng bahay nang makaalis na ang mga ito. Pumunta tayo sa likod. Siguradong andun sila. Sige, Nasaan yung mutya? Akin na. mamaya na. Hanapin muna natin yung mga bata. Nasaan ba yung kulungan nila? Andun! Halika, puntahan natin. Pagkarating doon, wala kaming ibang nadatnan kundi mga lumang damit ng mga bata. Ang iba ay meron pang mga mansyang dugo, dahilan para manlumo ako. Ano nang nangyari sa kanila? Diyos ko. Kumalma ka! Huwag kang mawalan ng pag-asa hanggat di pa natin sila nakikita. Paano akong kakalma? Hindi ka kasi nakinig sa akin eh. Nung sinabi ko sa'yo noon pa lang na kausapin ko na sila Kap Pendong. Mahal, dito ang panahon para magsisihan tayong dalawa. Oo nga po, ate at kuya. Nahinto kami sa pag-uusap ng marinigang boses ni Carmela mula sa di kalayuan. Nakita namin itong nakatayo malapit sa kakahuyan. Akma na akong tatakbo palapit dito pero pinigilan ako ni Tyrone. Mahal, huwag mo muna siyang lapitan. Di natin alam kung anong pakay niya sa atin. Paano natin malalaman kung siya nga talaga yan at hindi aswang? Akin na yung pulbos mo. Dalian mo. Biglang sumulpot si Rhea sa likuran ni Carmela bago pabuhusan ni Tyrone ang bata ng pulbos. At talagang garapal kayong dalawa para bumalik pa dito, no? Ikaw ate, saan ka ba nagmana ng katapangan ng hiya, ha? Parang awa mo na. Lubayan mo na kami. Kami ang lubayan mo. Matagal ka na naming tinakwil. Mula nung lisanin mong samahan natin ng walang paalam. Pwede ba? Wala na akong pakialam dyan. Ang gusto ko ibalik mo sa akin si Carmela. Rose, masyado ka namang sinuswerte para gawin ko yun. Ngayon pang, ang laki na ng isinakripisyo ko sa kanya. Kung ayaw mo siyang ibigay, yung mga bata na lang na nakakulong. Sila ba kamo? Nasaan sila? Sagot! Patay na sila. Ano? Hayop ka! Pati mga bata hindi niyo pinalampas! Ay, tulad nga ng sabi ko sa'yo, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin sa akin kasi nasa amin pa rin ang huling halakhak kahit anong gawin mo. Iyon ang akala mo, Rhea. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Tingin mo matatakot ako sa'yo? Ha? Isang albularyong duwag na tumakas? Pues, etong sa'yo! Bago ko pa man masabuyan ng pulbos ang dalawa, ay nagtatakbo na ang mga ito sa loob ng kakahuyan. Napagdesisyon na namin ni Tyrone na maghiwalay muna ng landas. Hinabol niya si Rhea samantalang ako naman ay sumunod kay Carmela. Naabutan ko ang bata sa tabing ilog. Wala ka nang pupuntahan kaya sumama ka na sa akin. Nagmamakaawa ako. Hindi ko gagawin yun kahit anong sabihin mo, ate.
Dito lang ako kila Ate Rhea kahit na anong mangyari. Pero masama nga sila. Naiintindihan mo ba ako? Oo, alam ko. Kung ganun, ba't hindi ka pa sumama sa akin? Ayoko nga! Natatandaan mo pa yung plano natin? Yung ililigtas natin tong buong baryo? Kaya nga nakikipagtulungan ka sa amin, di ba? Dati yun. Iba na ngayon. Alam ko na sila Ate Rhea ang may kagagawa ng krimen dito dahil pinakita nila sa akin kung paano sila pumapatay ng At tao. papatayin ka na rin nila sa susunod kapag wala na silang pakinabang sa'yo. Alam ko. Pero hindi nila yun basta-basta magagawa. Bakit? Dahil ginawa na nila akong aswang. Kaya masama na rin akong katulad nila. Hindi. Meron pang paraan para mabalik kita sa dati. Si Tyrone. Siya, kaya niyang tanggalin ang pagiging aswang mo tulad ng ginawa niya sa akin noon. Nagbubura din ba siya ng kasalanan? Ano ibig mong sabihin? Malaki na po ang kasalanan ko. Ako yung pumatay sa mga batang kasamahan ko. Kinain ko sila. Ano? Bakit mo yun ginawa? Dahil nagugutom ako. At nagugutom na naman ako ngayon. Sarkastikong ngumiti sa akin si Carmela habang dahan-dahang lumalakad palapit sa akin. Napalunok na lang ako tsaka dahan-dahang umatras pero agad akong nawalan ng malay nang may bagay na pumukol sa ulo ko. Nagising na lang ako sa isang kuweba na tanging mga kandilang nakatulos lang ang nagsisilbing ilaw. Nakagapos ako sa malaking bato. Maya-maya, biglang sumulpot si Rhea sa harap ko. Alam kong meron itong bit-bit na kung ano na tinatago niya sa akin. Nasaan ako? Pakawalan mo ako! Tulong! Saklolo! Tulungan niyo ako! Alam mo, nagsasayang ka lang ng laway kasi kahit anong sigaw mo, wala nang makakarinig sa'yo. Di ba sabi mo, tinakwil na ako ng samahan? Pues ano pang kailangan mo sa akin? Ikaw, Anong ako? Ano ibig mong sabihin? ang daming tanong talaga kahit kailan. Alam mo, kung baga sa baraha, ikaw ang alas ko para makuha si Tyrone. Nasaan siya? Ay gaga, kung alam ko ba, mag-aaksaya pa ako ng oras para kidnapin ka? Hindi na, no? Baka kung alam ko kung nasan siya, kanina pa kita pinugutan ng ulo. Ano yan? Ay, wala ka naman sigurong amnesia, no? Alam mong voodoo doll to. Kanino mo yung gagamitin? Eh di sa'yo malamang. Papahirapan ko lang yung anak mo sa sinapupunan. Ay, nakunan ka na nga pala. Wag. Alam mo, nararapat lang na makulam ang mga taong kagaya mong mahilig magmalinis. Kasi alam mo kung bakit? Grabe, kung makaasta ka ngayon, para kang santo. Dahil napagtanto kong mali ang mga nakagawian natin noon. Isa pa, sino bang nag-udyok sa atin na gumawa ng masama? Si Kapendong, diba? Si Kapendo nga at malaki ang utang na loob natin sa kanya. Kahit na! Matanda ka na, Rhea. Hindi ko alam kung anong pinakain niya sa'yo kung bakit tumatanda kang paurong. At ako pa talaga? Alam mo, mula nang makilala mong albularyong yun, nag-iba ka na. Tsaka, ano bang pinagmamalaki mo sa amin? Pareho lang naman tayong walang narating sa buhay, diba? Oo na. Pero ako, pilit akong bumabawi sa mga kasalanang nagawa ko sa buhay. Eh ikaw, mabubulok ka sa impyerno. Kasama yung mga pinagmamalaki mong kasamahan. Aray! Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ko sa matinding sakit ng tiyan tuwing tinutusok ni Rhea ng karayom ang manika. Nasaan si Tyrone? Sumagot ka! Hindi ko nga alam. Andito na ang hinahanap mo, Rhea. Oh, buti naman at dumating ka na rito. Albularyong tuwag. Halika, panoorin mo tong asawa mong nahihirapan sa ginagawa ko. Aray ko! Tama na! Ano bang gusto mo sa akin? Ikaw mismo. Dahil ikaw ang hadlang sa mga plano namin. Kung ganun, sige. Pero pakawalan mo ang asawa ko. Mahal, wag. Wag mong gagawin yan. Alam mo namang mga traitor sila, hindi ba? Wala na akong ibang magagawa kundi sundin ang gusto ni Rhea, mahal. Ito ang pinangako ko sa'yo, di ba? Na ililigtas kita sa kapahamakan, maging buhay ko man ang kapalit.
Pero hindi mo to kailangan gawin. Pwede bang tama ng drama niyong dalawa? Nakakadiri eh. Sa hukay lang din naman kayo pupulutin kung makaarte pa kayo. O sige na, pumapayag na ako. Nagmamadaling lumapit sa akin si Rhea para kalagin ang pagkakagapos ko habang si Tyrone ay tahimik lang na nakatayo sa pwesto niya. Napasigaw na lang ako sa pagkagulat nang biglang sumulpot si Kap Pendong sa likuran ni Tyrone, tsaka siya hinampas ng tabla sa ulo, dahilan para mawalan siya ng malay. Demonyo kayo! Hindi talaga kayo marunong tumupad sa usapan! Sakto palang dating mo, Kapendong. Anong plano natin sa dalawang to? Sisiguraduhin kong mabubulok kayong lahat sa impyerno! Aba, di ka pa rin talaga nagbabago, Dayan. Hanggang ngayon, mabunganga ka pa rin. Alam mo, kasama ka naman namin na mabubulok sa impyerno. Nakakalimutan mo na ba yung pangkukulam mo sa ibang tao noon? Aba baka kung di mo lang nakilala yung ungas na albularyong yan, baka isa ka na sa pumapatay ngayon. Kaya nga nagpapasalamat ako eh. At nagpapasalamat din kami kasi ito na ang katapusan niyong dalawa. Kami na ang maghahari dito sa lugar. Ang dami ko pa namang plano. Gusto mo bang malaman kung ano yon? Pues, magbalik loob ka na sa amin para malaman mo. Hindi na. Alam ko naman ang plano nyo. Ay ubusin ang lahat ng mga tao dito sa lugar. Yun nga ang plano nung una pero napagtanto ko, bakit hindi ko na lang sila gawing aswang? At kapag nangyari yun, madali na lang para sa amin ang sakupin ang buong Cebu. Alam mo, tanda, ilugar mo yung katapangan mo. Kasi baka sa sobrang yabang mo, ipulutin ang ulo mo sa lupa. Ako na nagsasabi sa'yo na kahit kailan hindi mangyayari ang gusto mo. Dito ka lumaki sa baryo at dito ka rin ibabaon. Kaya huwag kang ambisyoso! Aba, gaga ka talaga ha? Gusto mo bang upakan kita dyan? Kung sagot-sagutin mong kumupkup sa atin noon? Kumalma ka, Rhea. Hayaan mo lang ang kapatid mo na apihin ako. Kahit masakit na yung mga salitang sinasabi niya kasi alam kong malaki ang galit niya sa akin. Lubayan mo nga yung pangmamanipula mo, Kapendong. Yan ang dahilan kung ba't nalason mo ang utak ng kapatid ko. Yun din ang dahilan kung ba't matapang ka ngayon eh. Pero alam mo, duwag ka. Malaki kang duwag kasi hindi ka marunong lumaban ng patas. Kap, ate, nandito na po ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Carmelang merong bahid ng dugo sa pisngi. Dumighay pa ang bata, senyales ng pagkabusog. Sa puntong ito, napailing na lang ako dahil sa pagkadismaya. Tama nga si Tyrone. Wala nang paraan para maligtas ko ang bata mula kina Rhea at Kap Pendong. Pero meron pa pong natirang mga tao doon. Anong ibig mo sabihin, Bunso? Di ko naman po sila lahat nakain eh. Kasi meron po silang bawang na pangontra. Lumalaban na po sila sa mga aswang. Punyeta! Kap, ano nang gagawin natin? Dito ka lang. Pupuntahan ko sila tatakutin. Walang magbabantay sa mga bihag natin kung sasama ka. Eh di ako na po. Tsaka ako po ang nagsabi sa inyong hindi nyo na basta-bastang masisindak ang mga tao dahil desidido na po silang lumaban. Kaya isama nyo na po si Ate Rhea para meron po kayong katulong. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni na Rhea at Kap Pendong, Miss Anne. Sabay din silang lumabas ng kuweba. Nang matirang mag-isa si Carmela ay sumenyas ito na huwag akong maingay. Matapos ay lumapit sa akin para kalagan ang tali ko. Anong ginagawa mo? Pinapakawalan ko po kayong malamang. Bakit mo ito ginagawa? Akala ko baka kampi mo na sila. Opo, pero syempre, nung nakita ko kung paano kinakawawa kanina ng mga aswang yung mga kababaryo natin, naisip ko na mali ako ng kinampihan. Pero yung dugo dyan sa mukha mo, sabi mo galing yan sa mga taong kinain mo. Hindi galing to dun sa mga aswang na kinalaban ko kanina. Tsaka, baka akala mo bad na ako Hindi ko kinain yung mga batang nakakulong. Ano? Saan mo sila dinala? Yung mga natirang bata, dun sa maliit na kuweba sa ilalim ng tulay, kung saan ako sumisilong pag malakas ang ulan, nandun sila. Ibig sabihin, may mga namatay na sa kanila. Opo,
Meron. Bakit? Pinatay po nila Ate Rhea yung mga batang marunong nang pumatay ng tao kasi nung minsang pinakawalan sila, umatake sila sa mga tao na hindi rin naman din nila napatay kaya nagkagulo. Ayun, nagalit si Ate Rhea. Ganun ba? Pero yung pagiging aswang mo... Ate, mamaya na tayo magchismisan. Nagkamalay na si Kuya Tyrone, oh. Tulungan natin siya. Tsaka lumabas na tayo dito sa kuweba hanggat hindi pa sila nakakabalik. Sa kalagitnaan ng paglalakad sa masukal na daan, napatigil si Carmela dahil bigla nitong ininda ang pananakit ng tiyan. Sabi ni Carmela sa akin, nagugutom daw siya kaya maingat muna naming ibinaba ang nanghihinang si Tyrone sa lupa, tsaka agad na humanap ng hayop na pupwedeng kainin ng bata. Nang makakita ng baboy, ay agad na naging isang malaking itim na aso si Carmela. Meron itong matutulis na pangil at mahahabang kuko. Aaminin kong nakaramdam ako ng takot dahil ngayon na lang ulit ako nakakita ng ganitong nilalang pagkatapos ng ilang taon. Umatake si Carmela sa baboy at agad yung nilantakan. Pagkatapos, bumalik ito sa pagiging anyong tao. Lumapit ako rito nang mapansin ang panghihina ng katawan nito, Miss Anne. Ayos ka lang? Anong kailangan mo? Pahinga lang po, ate. Pasensya na kasi limitado lang yung lakas ko bilang aswang kasi bata pa po ako eh. Di pa kaya ng lakas ko yung kapangyarihan ng isang aswang. Naiintindihan kita. Hintayin mo na lang ako dito. Sige po, ingat ka. Binuhat ko si Carmela at ipinwesto sa ilalim ng puno ng nara. Nadatnan ko naman si Rhea at Kap Pendong na hawak-hawak si Tyrone nang makabalik ako doon. Imbis matakot, palihim kong nilabas ang mutya sa maliit na bote sa bulsa ko. Sa wakas, nakabalik ka na. Asa ng batang traidor na yan? Bakit? Pwede bang sumagot ka na lang sa amin? Magtatanong ka pa eh. Hindi ko siya ibibigay sa inyo. Kung ganun, papatayin ko tong asawa mo. Kawawa ka naman, iha. Kung hindi mo kami iniwan nun, di sana masaya tayo ngayon. Ganito na lang, papipiliin kita. Buhay ng asawa mo o babalik ka ulit sa samahan namin? Para ano? Alam mo, gusto kong maging mabait sa'yo. Kaya bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Tutal, malaki naman ang potensyal mo maging mahusay na pinuno eh. Wag ho! Yung mga ganyang klase ng tao, hindi na dapat binibigyan ng ikalawang pagkakataon. Kasi traitor siya, di ba? Pinagpalit na nga niya tayo kay Tyrone eh. Rhea, iha, ngayong nalaman natin na matagal na pala tayong pinaniniwala ni Carmela ang kakampi natin siya, kailangan na nating mas mapagtibay ang hukbo, lalo pat marami nang namatay sa mga kasamahan natin. At kailangan natin ng isang mahusay tulad ng ate mo. Pero di ba, nangako kayo na ako magiging susunod na pinuno pagkatapos nyo. Kasunod ko pa nga si Carmela kasi sabi niyo mas handa pa siya kaysa sa akin, di ba? Kaya ako pumayag na sanayin siya. Sige, pumapayag ako. Pero sa isang kondisyon. Buti naman kung ganon. Anong kondisyon yan, iha? Pakawalan mo si Tyrone. Pero bago pa man ako makalapit sa kanila, ay agad kong sinabuyan ng pulbo si Rhea at Kap Pendong dahilan para mapalayo sila kay Tyrone na siya namang tumakbo palapit sa akin. Hayop ka! Traidor ka talaga kahit kailan. Ano, Kap? Kita mo na kung gaano kasama ang ugali ng hayop na yan? Ako nang nagsasabi sa'yo noon pa lang na magsasayang lang tayo ng oras pag hinanap natin siya. Dayan, kung talagang hindi na kita mapipigilan, wala na akong magagawa pero... Pero ano, bibigyan mo na naman siya ng pagkakataon? Diyos ko naman, harap-harapan na nga niya tayo niloloko, oh. Hindi! Ang gusto ko, kalabanin mo siya. Kalabanin mo ang sarili mong kapatid kung gusto mong patunayan na karapat-dapat kang pumalit sa akin. Wag! Niloloko ka lang niya! Aba, huwag mo sabihin natatakot ka. Tsaka, pwede ba, Kap? Huwag niyo na hong sabihin na kapatid ko siya. Dahil matagal nang patay ang kapatid ko sa puso't isipan ko. At ang nasa harapan ko ngayon,
Isang kalaban. Teka lang. Ayaw kitang saktan, Rhea. Huwag mo akong pilitin na gawin yun. Gawin mo kung anong gusto mong gawin, ate. Huwag ka na maghugas kamay dyan. Wala nang masasakit pa sa pang-iiwan na ginawa mo sa akin noon. Hindi totoo yan. Oo, nagkulang ako pero hindi ibig sabihin nun. Ulit-ulit ka! Kalabanin mo na lang ako. Nagsasabi siya ng totoo, Rhea. At alam ko yun dahil di lang siya ang nagkulang. Pati ako rin, bilang albularyong minsang tumakas sa responsibilidad niyang iligtas ang lugar na to. At nagsalita ang albularyong duwag. Alam mo, huwag kang mag-alala dahil ngayong gabi rin, makakasama mo na ang lolo mo sa langit. Tutal pareho naman kayong hambog. Andito ako para gumanti sa'yo, Pendong. Kaya tawagin mo na kung sino mang demonyo ang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Pinatay mo si Lolo! Ano? Siyang pumatay sa lolo mo? Oo, ipinagkanulo niya na ang pagkakaibigan nila ni Lolo. Masyado kasing pakialamero ang lolo mo sa mga plano ko. Pero di ko mapagkakailang matalino siya dahil huli na nang malaman kong meron pala siyang apo. Kung sana nalaman ko yun ng mas maaga nabubulo ka na rin sa lupa ngayon. Kasama siya. Ate, kuya. Napalingon ako sa pinanggagalingan ng boses ni Carmela. Lumapit ito sa amin tsaka mahigpit na yumakap sa akin. Bakas ang pagkainis sa mukha ni Rhea nang makita ang bata. Isa pa tong walang kwentang bata na to. Pagkatapos mong tulungan, ayun, sa iba sasama. Kasi po, ayoko pong kumampi sa mga gaya nyo. Mga bad po kayo. Kayo pala yung pumapatay sa mga tao dito, pati sa mga kalaro ko. Dapat lang yon. Oo, kasi po bad ka. Tinuturuan mo ako maging masama. Kung ganun, di magsama-sama kayong tatlo. Talaga? Kahit kailan, hindi po ako sasama sa mga tulad nyo. Kasi kayo pala yung pumatay sa mga magulang ko. Nauto ko po kayo, no? Kala nyo kakampi ako sa inyo, pero hindi! Hindi! Biglang naging anyong asbo sina Rhea at Carmela, dahilan para manlaki ang mga mata ko. Naglaban ang dalawa sa harap namin pero hindi nagtagal ay naging dehado si Carmela dahil sa mga sugat na natamo nito sa katawan, kaya naman agad akong sumaklolo at sinabuyan ng pulbos si Rhea. Umusok ang katawan nito. Samantalang si Tyrone naman ay hinabol si Kap Pendong matapos nitong tumakbo palayo sa amin. Binalik ko kay Rhea ang atensyon at muli itong sinabuyan ng natitirang pulbos matapos magtangkang umatake sa aking muli. Agad itong nanghina. Bumalik ito sa pagiging anyong tao. Yan! Ipakita mo kung sino ka, ate. Saktan mo pa ako ng saktan! Tama na, Rhea. Pagod na ako. Ayaw kitang saktan kaya pwede ba itigil na natin to? Bakit? Kala mo may magagawa ka pa? Ikaw naman ang dahilan kung ba't ako nagkaganito eh! Alam mo, napagtanto ko. Hindi dapat kita sukuan. Kapatid kita. Ikaw na lang ang meron ako. Hindi! Agad akong dumampot ng makapal na sanga ng puno at walang pagdadalawang isip na pinukulyon sa ulo ni Rhea. Pagkabalik ni Tyrone ay nagpatulong akong buhatin si Rhea papunta sa apartment namin habang si Carmela ay ipinasan ko ng walang malay itong bumalik sa pagiging anyong tao. Pagkatapos, dumiretso kami ni Tyrone sa sementeryo at doon nadatnan ang mga kababaryo naming nanggagalaiti kay Kap Pendong na kasalukuyang nakagapos sa isang poste. Hayop kayo! Nakakalimutan niyo bang ako ang kapitan niyo? Abay, mga wala kayong respeto. Pagkawalan niyo ako! Tapos na ang pangmamanipula mo, tanda. Kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi ka pakakawalan ng mga tao na kinuhanan mo na mamahal sa buhay. Ikaw, Tyrone, hayop ka! Babalikan kita! Hihintayin ko yan. Mga kasama, alam kong matagal na kayong galit sa kapitang ito. At ngayong gabi, gusto kong ilabas niyo ang lahat ng yan. Pinanood ko lang ang pambabato ng mga tao kay Kap Pendong ni Saan. Pagkatapos, binuhusan ito ni Tyrone ng gasolina at sinilaban. Tanging huling palahaw na lang ni Kap Pendong ang narinig namin bago ito tuluyang pawian ng buhay.
Inimbitahan pa kami ng mga taong dumalo sa selebrasyong inihahanda nila pero tumanggi kami dahil umuwi na kami agad. Tumulong ako kay Tyrone na isagawa ang orasyon para matanggal ang pagiging aswang ni Rhea at Carmela. Hanggang sa maya-maya pa ay nagkaroon na ng malay ang bata. Ate, meron pa po bang mga aswang? Wala na. Ubus na sila. Talaga po? Ibig sabihin, panalo na tayo? Oo, bunso. Yay! Makakapaglaro na po ba ako sa kabilang lugar? Oo. Maraming thank you po. Kaya lang, pag nalaman nilang aswang ako, siguradong matatakot sila sa akin. Wala ka nang dapat ipag-alala dahil tinanggal na namin ang pagiging aswang niyo ni Rhea. Rhea? Ate! Bakit? Bakit parang natakot ka bigla? Kasi po baka totohanin niya yung sinabi niya kaninang papatayin tayo eh. Huwag kang mag-alala. Hindi namin hahayaang mangyari yun ng kuya mo. Pero ano na pong plano natin? Papalayain na natin yung mga tao dito sa lugar. Mahigpit na yumakap sa akin si Carmela. Pagkatapos, napagdesisyon na naming iimpake ang mga gamit na dala at pansamantalang nakitulog sa bahay ng kaibigan ni Tyrone. Iniiwasan kasi naming magkagulo ulit sa oras na magising si Rhea. Ang masama pa ron, baka umalis ito kapag nakita kami. Ilang araw pa kaming nanatili sa baryo para siguruhin ang kaligtasan ng lahat, Miss Anne. Hanggang sa dumating na ang araw na bumalik na kami sa lugar namin kasama si Carmela. Wow! Ang ganda naman dito! Yay! Parang masarap maglaro dun sa bakuran niyo, oh! Kumalma ka muna. Di ka pa nga kumakain, oh. Intayin mo muna ako dito at ililigpit ko lang itong mga gamit. Akin na yung bag mo. Nga po pala. Sigurado po pa talaga kayo na aampunin niyo na ako ni Kuya? Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto, no? Sa akin lang, masyado po talaga kayong mabait. Kasi sa lahat ng ginawa ko na pambabasta sa inyo noon, pinili niyo pa rin po kung iligtas mula kila Ate Rhea. Naiintindihan naman kasi namin ang sitwasyon mo. Kasi tulad nga ng sabi ko sa'yo, kilala ko si Kap Pendong, ano? Oo nga, tsaka bata ka pa naman. Ang mahalaga, tinama mo yung pagkakamali mo kahit pa alam mong maaaring buhay mo ang maging kapalit. Thank you po talaga. Kaya dito ka na sa amin ha. Kami na ng ate mo ang magtataguyod sa'yo mula sa araw na to. Nagsimula kami ulit ng panibagong buhay kasama si Carmela. Tinago na rin namin ni Tyrone ang mutya dahil alam naming hindi naman namin yun magagamit pa. Masasabi kong masaya naman kami sa pagbabagong buhay na yon. Paminsay bumibisita kami sa liblib na baryo para makibalita tungkol kay Rhea. Noong una, nahirapan pa akong bumuelo kung paano ito kakausaping muli. Pero dumating ang araw na ito na mismo ang lumapit sa amin para humingi ng tawad. Pero ang mas ikinatuwa namin ay nang mabuntis ako ulit at matapos ang ilang buwan ay ligtas kong naisilang ang sanggol. Bago ko po tapusin ang kwentong ito, gusto ko lang sanang itanong sa mga tagapakinig kung paano nyo pinaglaban ang mga taong minamahal nyo sa buhay at higit sa lahat, ano ang naging sakripisyo nyo para sa kanila? Isinakripisyo nyo ba ang relasyon nyo sa pamilya ninyo? Ang career ninyo? Pwedeng kahit ano. Dahil sabi nga nila, kung mahal mo ay dapat ipaglaban mo. Hindi ba? Gusto ko lang mabasa ang mga comment ng mga taong nakaka-relate sa kwento ko. Maraming salamat po, Miss Anne. Nagmamahal, Diane. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne.
Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.